Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino. Shoutout kay Jeeps Ignacio. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Dahil sa napakalaking impact, sinabi ni Zoyan na hindi na siya makamove forward, kaya kinailangan niyang tumalikod ng hindi namamalayan. Halos nasa kanyang unang gamit, na may isang marahas na pagsabog, isang madilim na figure ang biglang tumalon mula sa lupa ng may putok. Pagkatapos, ang madilim na anino ay hindi napigil ang magsalita hanggang sa nasa harapan niya si Ivory. Nang halos hindi ito maaninag ni Suying siya, diretso niyang hinawakan siya at diretsong nahulog patungo sa butas ng pagsabog. Gustong lumaban ni Ivory, ngunit nang makita niyang may paparating, natigilan siya at sumama sa kanya sa ilalim ng lupa. Brush. Pagkatapos, sa hindi kapani-paniwalang mga mata ni Zuyan Shua, biglang yumuko ang lupa at mabilis na umalis sa malayo. Nang lubos itong naaninag ni Zuyan Shua, walang anino ni Ivory sa kanyang mga mata. Gusto niyang makahabol. Sa sandaling ito, natigilan siya nang makitang napakalayo niya. Ano ba yan? Galit na uminom si Zuyan Shua at tumingin sa paligid. Halata naman na ayaw niya. Kung tutuusin, para sa kanya, lumipad ng ganito ang pataw na umabot sa bibig. Paanong hindi siya magagalit? Hindi alam ni Zuyan Shua, pabayaan ang iba. Isa-isa kang tumingin sa akin at ako naman ay nakatingin sa'yo. Biglaan ang pangyayari kaya hindi nila naiintindihan ang nangyayari. Tagwan. Napakunot ng noo ang napakagandang dilag. Malinaw na nakikita niya kapag nasa malayo siya. Kitang-kita niya na may biglang gumagalaw sa ilalim ng lupa. Pagkatapos ay nailigtas niya si Ivory sa kritikal na sandali. At inilayo siya rito sa isang iglap. Bigla siyang ngumiti, may sapat na mga taong may kakayahan at mga kakaibang tao sa ilalim ng mga kamay ni Aaron. Hindi nakakagulat na maaari mong itago ang sinaunang aklat na iyon 100 metro sa ilalim ng lupa. Kawili-wili, talagang kawili-wili. Nang makitang ngumiti ang sugo ng dragon, natarante si Zuyan Shua. Pagkatapos ng lahat, kung minsan ang pagtawa ay isang magandang bagay, ngunit kung minsan ito ay isa pang uri ng nakakatakot. Anong ginagawa mo? Habulin mo ako. Sa sandaling sumigaw siya, natakot si Zuyan Shua na ang pagpayag kay Ivory na makatakas ay magdulot ng hindi kasiyahan ng espesyal na sugo ng dragon. Mabilis niyang inakay ang ilan sa kanyang mga tauhan para itaboy sila. Huwag kang humabol. Biglang bamuka ang bibig ng napakagandang dilag. Huminto si Zuyan Shua, tumingin sa kanya ng may pag-aalala at hindi maipaliwanag, at sinabing, iyan ay si Ivory. Kung hahayaan natin siyang makatakas, tayo ay panipi. Ito ang kanilang teritoryo. Nagtipon sila kasama ang isang maliit na grupo ng mga tao na lumabas sa ang pagkubkob ay malinaw na isang panaginip na kabkuban sila sa maikling panahon. Sa likod nila ay isang malaking gubat. Una, hindi ito kaaya-aya sa paghabol sa kanila. Pangalawa, iyong mga kakaibang hayop ay hindi pinalabas. Kung sila ay umatake ng padalos-dalos, natatakot ako na magdudulot lamang sila ng gulo. Panoorin na lang natin itong mga sundalong may kapansanan na tumatakas, pero hindi sila makakatakas. Panipi tuldok, napangiti ang napakagandang dilag, huwag kang mag-alala, hindi ba ang kanilang pangunahing puwersa ay nasa ating paligid pa rin? Elder Shenlang, ano ang ibig mong sabihin? Sabi ni Zuyan Shua, my meaning is very clear. Since the pursuit is so hard, why bother to mobilize the public? Hindi ba mas mabuting hintayin na lang nila ang pain? Ang mga salita ay nahulog, ang nakamamanghang kagandahan ay malumanay na bumangon at humakbang pasulong, ngumiti at mukhang lubos na kumpiyansa. Ang ibig sabihin ng sugo ng dragon na si Ivory at iba pa ay babalik ng mag-isa. Kakaibang sabi ni Zuyan Shua. Mabuti, sa pamamagitan ng ng mga subordinate na tulad ng mga baliw.
Sabi ni Zuyanshua, bagamat ang mga taong iyon ay talagang karapat-dapat sa pagmamahal at sakit ng puso ng sinumang general, ang kanilang mga nasasakupan ay laging nasasakupan, gusto nilang manguna para patayin at iligtas sila sa kasong ito, malinaw, posible ang posibilidad na ito, ngunit hindi ito malaki, ito ay hindi na ang sugo ng dragon ay puno na ng kumpiyansa at umamin sa isang tiyak na antas, kung napakasimple lang nito. Sigurado ba ako, ang nakamamanghang kagandahan ay malumanay ng umiti, Lord Zhou. Bagamat ikaw ay matalino, sinabi ko sa iyo ng higit sa isang beses na dapat kang magkaroon ng sapat na kaalaman at pangunawa sa iyong mga kaaway, kung hindi, ang anumang pagkakamali ay maaaring magdulot sa iyo ng napakasakit na halaga. Nang marinig ito, halatang medyo natigilan si Zuyanshua, kasabay nito, may mga nakatagong pag-aalala sa kanyang puso, hindi niya alam kung ano ang na-miss niya, bumabaka at dali-daling pumunta sa kahoy na bahay, babalik ang isda at kakagaitan ng kawit, ngumiti siya at hindi ito direktang sinabi, ngunit tumalikod at naglakad patungo sa larangan ng digmaan sa kabilang panig ng kahoy na bahay. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Hinayla ni Zuyanshua ang kanyang ulo, at halatang nalilito siya ng ilang sandali. Gayunpaman, nang makitang pumunta na ang sugo ng dragon sa pangunahing larangan ng digmaan, ang tanging magagawa niya ngayon ay batiin ang kanyang mga tauhan at magmadali. Sa pangunguna ng napakagandang kagandahan, hindi nagtagal ay dumating ang party sa pangunahing larangan ng digmaan. Nang makita ng mga sundalong pinalayas ng ilang tao ang sugo ng dragon, muling lumakas ang kanilang kumpiyansa, at ang kanilang bahagyang hindi mapakali na mga puso ay muling bumagsak. Lahat ng mga opisyal at tao, gumawa ng sama-samang pagsisikap upang sirain ang kalaban. Sila ay nakaligtas lamang. Siyempre, hindi palalampasan ni Fu Tian ang ganoong pagkakataon na magtanghal sa harap ng sugo ng dragon. Sa ilalim ng sigaw, pinangunahan niya ang mga piling tao na gumawa ng isang nakatutuwang pag-atake sa mga natitirang puwersa. Lumipad din si Ye Shijon sa gilid ng nakamamanghang dilag sa oras na ito at may kumpiyansang sinabi, huwag kang mag-alala tungkol sa sugo ng dragon, ngunit sila ay ilang mga sundalong hipon at mga general ng alimango na matiig ang nakikipaglaban. Hindi sila magtatagal. Panipi, ang espesyal na sugo ng dragon ay naghihintay lamang ng balita ng malaking tagumpay ng ating hukbo sa likuran. Hindi na kailangang pukawin ang hukbo. Mangyaring pumunta sa eksena ng personal. Bigyan mo ako ng isa pang 10 minuto at mahuhuli ko ang mga magnanakaw ng asong ito, ng isa. Ngumiti ang napakagandang dilag, ngunit hindi siya nagsalita. Bakit? Ang sugo ng dragon ay hindi naniniwala sa iyo. Ang malakas na pagpapahalaga sa sarili ni Ye Shijon, o marupok na pagpapahalaga sa sarili, ay agad na sumibol pagkatapos na hindi siya makakuha ng positibong tugon mula sa iba, at nagtanong ng may kaunting kawalan ng kasiyahan. Oo. Sa isang sandali ng kapabayaan, hinayaan mo silang makalusot sa pagkubkob ng hindi sinasadya, ngunit ito ay isang aksidente lamang. Sa kasalukuyan, makikita mo ang espesyal na sugo ng dragon. Mabilis kaming tumugon at nagsagawa ng target na depensa. Sa oras na ito, isang malaking bilang ng natitirang pangunahing puwersa ng kalaban ang napapaligiran natin, at mahirap lumipad. Pagdududahan ba ito ng sugo ng dragon? Sa hinaharap, ang mga piling tao ngayon ng lungsod ay talagang nakamit ang matinding pagkubkob. Noong nakaraan, ang misteryosong alyansa ng tao ay maaaring kunin ang kahoy na bahay bilang likuran at kinubkob ng iba pang panig. Ngunit ngayon, pagkatapos ng isang pagsabog ng singil, kahit na ang kanilang likurang bahagi ay kontrolado na ngayon ng mga piling tao, ganap na napapalibutan ang misteryong alyansa ng tao sa totoong kahulugan. Gumuhit ng ilang piling tao mula sa kanang pakpak, tumuon sa kaliwang pakpak, at gumawa ng paraan para sa kanang bahagi. Bulong ng nakamamanghang dilag. Nang marinig ito, hindi lamang natarante si Shijon, kundi tuluyang huminto, espesyal na sugo ng dragon, ng buong paggalang, pinalibutan ng ating hukbo ang kabilang panig. Para sa amin, ang kabilang panig ay isa lamang pagong sa isang banga. Ngayon, gusto mong ayusin natin ang ating mga tropa at gumawa ng butas sa kabilang panig. Hindi ba malinaw na may breakthrough ang kalaban? Ang kalaban ngayon ay parang isang nakulong na hayop. Lahat ng ito ay gawa ng mga sundalo gamit ang kanilang dugo at buhay. Ngunit ngayon ay kailangan mo na itong utusan. Paano ang mga patay na sundalo ay nakakaramdam ng kaginhawahan?
At paano ang mga bayad na sundalo ay nakadarama ng kapayapaan? Sa ganitong paraan, huwag mong sabihing hindi ako sang-ayon. Kahit ang 10,000 sundalo natin ay hinding-hindi sang-ayon. Pagkatapos ay nagpaalam si Ye Shijon sa unang pagkakataon at tumingin sa ibang lugar, halatang disdaining ang kanyang kaayusan. Sa oras na ito, dapat ay agad na pag-alitan ni Zhou Yanshua si Ye Shijon, o kahit man lang ay pinayuhan niya si Ye Shijon, ngunit dahil puno siya ng mga tanong, ang kanyang mga salita ay napigil sa kanyang lalamunan. Sa katunayan, hindi niya naintindihan ang operasyon ng sugo ng dragon, at nagkaroon pa ng matinding pagdududa. Kaya naman, sa ilang lawak, sinabi lang ni Ye Shijon ang hindi niya mapangahas na sabihin. Ito ang akusasyon ng Supreme Commander na mag-ayos ng mga tropa. Bakit? Ikaw Shijon, mas mataas ka na ba sa akin ngayon? Kung gayon, mula ngayon, susunod na ang lahat sa utos mo, at makakaalis na ako. Ang mga salitang bumagsak, ang nakamamanghang kagandahan ay umikot at gustong umalis. Bagamat ang katayuan ni Ye Shijon ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao, kung tutuusin, ang sugo ng dragon ay mas mababa din sa isang tao at higit sa 10,000 tao, na malayo sa kung ano ang maihahambing niya sa kasalukuyan. Bukod dito, ginulo niya ang mga patakaran sa organisasyon. Kahit na ang prinsipe ng korona ay alam ang kapangyarihan nito. Sa pagmamadali, nagmamadali niyang binago ang kanyang mga salita, ang sugo ng dragon ay walang ingat si Ye, mangyaring parusahan siya, ngunit saglit din kayong nalilito, kaya naman. Nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang huminto ang nakamamanghang kagandahan, ngunit ang kanyang mga mata, bumaling kay Ivory, parating na ang malaking isda. Storytelling channel sa YouTube. Sa pagtingin sa kanyang mga mata, sila Shijon at Zhou Yanshua ay halos magkasabay na tumingin, ngunit wala silang nakitang abnormalidad sa direksyong iyon. Huwag mong sabihing tao yan. Wala man lang akong nakitang multo. Saan mo nakuha ang malaking isda? Bakit ka pa naghihintay? Hindi ka ba mabilis kumilos? Sa pagitan ng mga salita, ang nakamamanghang kagandahan ay mabilis na lumakad patungo sa larangan ng digmaan. Nang makita ang hitsura ng sugo ng dragon na nagmamadali, tila may malaking nangyari. Kahit na ang monghe ni Zhang Er ay nalilito, si Zhou Yanshua at Ye Shijon ay walang ibang paraan ngayon. Matapos magpalitan ng mata ang dalawa, si Ye Shijon ang may pananagutan sa pagpapadala ng mga tropa, habang si Zhou Yanshua ay sumunod sa mga yapot ng sugo ng dragon at naghintay sa kanyang pagpapadala. Sa ilalim ng lupa sa oras na ito, tumingin ang sugo ng dragon sa direksyon at posisyon. Ang mukha ni Ivory ay marangal at balisa. Oo, sa pinakakritikal na sandali, biglang lumitaw ang pangolin at kinuha ito. Ang kargamento na ito ay hindi nasangkot sa digmaan mula pa noong simula ng labanan. Hindi sa takot siya sa kamatayan, ngunit mas alam niya kaysa sino man ang kahalagahan ng pagprotekta kay Zia Wei. Hindi lang iyon nangangahulugan na ang Aaron ay gumawa ng personal na pangako kay Zia na tumakbo, na tiyak na protektahan ang kanyang kapatid na babae. Higit sa lahat, sa daan, mas malinaw ang panggalan na ang Zia Wei ay ang Aaron's life-saving straw. Sa sandaling ma-accident siya, ito ay magiging isang lubhang nakamamatay na suntok sa Aaron. Alam niya ito, kaya natural na alam niya kung kailan at kung ano ang gagawin. Kaya naman, sa sandaling magsimula ang labanan, mabilis siyang tumakas mula sa lupa kasama ang matandang lalaki, sina Zia Wei at Xiao Chunhua, na karaniwang walang gaanong epektibong labanan. Matapos silang ipadala sa isang ligtas na lugar, mabilis siyang bumalik upang iligtas si Ivory. Buti na lang at nasa oras pa ang lahat. Gayunpaman, nang siya ay ipinadala upang salubungin ang spell ni Ningyu at ng iba pa, isang napakasamang balita ang tumama sa isang iglap. Hindi lumabas si Han Nayan. Dahil talagang napakalaki ng kalaban at walang mata para sa mga kutsilyo at baril, palaging hinahayaan ni Ningyu na hawakan siya ni Shiyo sa gitna ng koponan upang maprotektahan ang kaligtasan ni Han Nayan sa pinakamalawak na lawak. Sa panahon ng pambihirang tagumpay, natural na namuna sa pagpatay ang mga tropa na pinamumunuan ni Ningyu. Gayunpaman, sa mabilis na pagdagsa ng kalaban, ang buong koponan ay naputol. Si Shiyo at Han Nayan, na nasa core ng koponan, ay hindi malayo sa tagumpay ng pambihirang tagumpay. Gayunpaman, sa huli, para sa mga kadahilan ng pangseguridad, maaari lamang magtago si Shiyo sa gitna ng mga tropang hindi pa napatay at muling protektahan ang kanilang kaligtasan.
Nagplano si Ningyo na umatras muna at muling ayusin upang patayin ang general pabalik. Gayunpaman, nakilala ko sina Ivory at Pangolin na sumabog din dito. Noong una, pinilit ni Ningyo na bumalik para iligtas si Ivory, ngunit tumanggi si Ivory. Una, maraming madugong labanan. Malinaw na nasugatan si Ningyo at ang iba pa, at ilang dosenang tao lang ang lumabas. Hindi gaanong mahalaga na patayin sila pabalik. Pangalawa, dahil ang mga Pangolin ay malayang makakalabas at makakalabas sa lupa, mas maginhawa at mas mabilis ang natural na pagliligtas sa mga tao, at mas maraming tao ang haadlang sa mga bagay-bagay. Malapit na tayo. Sa unahan, pinaalalahanan ng Pangolin na namamahala sa pagbubukas ng kalsada si Ivory at ibinalik ito sa realidad. Tumanggo si Ivory. Sa pagkakataong ito, hindi niya maiwasang hindi magsalita dahil kinakabahan siya. Mayroon lang tayong isang pagkakataon. Dapat mong hawakan ito. Sa sandaling, magmadali ako, makakahanap ka kaagad ng isang tao. Dapat tayong lumikas ng mabilis sa loob ng 10 segundo. Kung hindi, kapag naaninag ito ng kaaway, napakahirap para sa atin na makuha. Palabas, muling tumango si Ivory. Sige, 3, 2, 1, lumabas ka. Sa pagitan ng mga salita, biglang sumabog ang lupa, at agad na lumabas ang 2 madilim na anino mula sa lupa. Halatang hindi inaasahan ito ng mga tao sa paligid. Halatang nagulat sila. Sa ilalim ng kaguluhan, 2 madilim na anino ang sumugod sa gitna ng misteryosong pangkat ng alyansa ng tao. Kinagat ng malaking isda ang kawit. Aside, Gaston ng beauty looked at this scene and smiled coldly. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!